Mga kapuso, nabistong walang lisensya ang dentistang inabutang nagsasagawa ng nauuso ngayong teeth whitening procedure sa isang klinik sa Makati City. Ang Philippine Dental Association nagbabala sa peligrong dulot niyan. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Isa ka rin ba sa mga G sa usong-uso raw ngayon na pagpapaputi ng ngipin? Sadya naman daw talagang nakaka-plus points ang teeth whitening procedure. Pero kung hindi marunong o sablay ang hahawak ng procedure, sa halip na aura points, maaaring ganito ang sapitin ninyo. Wow! Ayon sa Philippine Dental Association, naglipa na ngayon ang mga teeth whitening center. Ang problema, hindi raw lisensyadong dentista ang umahawak ng procedure. Gaya na lang daw ng klinika na ito sa Makati. Nakailan lang ay ni-raid ng NBI kasama ang PDA. Mag-ingat po tayo na mga ganyang services. Make sure na mayroon tayong may mga licensed dentist na nag-handle ng mga patients when it comes to that kind of services. If you are interested sa mga ganitong aesthetic, gusto niyo pumiti ang ngipin ninyo, please go directly to a licensed dentist. Ayon sa PDA, ang dinatnan nilang nagsasagawa ng teeth whitening procedure sa naturang klinika. Walang lisensya, ibig sabihin, hindi dentista. Sabi niya sa amin, ito daw po ay normal na ginagawa sa ibang bansa. Ay dito po, meron po tayong batas na 9484, Republic Act 9484, na naglilimit na ang mga procedure ay ginagawa lang po ng isang lisensyadong dentista sa loob ng kanyang dental clinic. Delikado ito ayon sa PDA dahil pwedeng maapektuhan ang bibig sa oras na sumablay lalo't hindi marunong ang may hawak ng procedure. May mga solutions na hindi alam ng ibang pasyente na it can damage sa kanilang oral cavity. Just in case malunok ng pasyente, yung chemical. Matapang talagang solusyon na yan. Pag natamaan yung gilagid o yung gums, ayun, mayroong burning sensation. Pinakawalang-wala na pwedeng mangyari, maapektuhan ang gilagid. Hindi po sila gumagamit ng machine na suction machine na tagahigop para po hindi po nalulunok ng pasyente yung gel. Wala po silang ganong equipment. Number 2, hindi rin po nilalagyan ng proteksyon ng mga gums. Ang tawag po namin doon ay gum barrier. Para saan naman yun? Yung gum barrier po, para po ang mga solusyon na ginagamit as bleaching ay hindi po napupunta sa mga soft tissue. Dapat daw gumagamit din ng gingival barrier sa procedure para maging safe ang gilagid, bagay na hindi raw nakita ng PDA sa ni-raid na klinika. Sinampahan ng reklamong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007 ang mga nasa likod ng klinika. Patuloy namin silang sinisikap na makuna ng panig. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Reunion ang tawag ni Senator Bam Aquino sa pulong kasama si dating Vice President Leni Robredo at ilang miyembro ng oposisyon. Sa mga larawan na pinost noong February 5, makikita sa group photo si Robredo kasama sina Senator Bam Aquino, Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan, pati sina Congressman Laila De Lima at Chel Jokno. Kasama rin sa pulong si dating Senate President Franklin Drilon at dating Budget Secretary Butch Abad. Sa caption ng post ni Robredo, sinabi niyang isa itong rare lunch kasama mga taong nakasama niya sa marami ng laban. Ayon kay Aquino, kabilang sa mga natalakay nila ang mga nangyayari sa bansa at kani-kanilang advokasya. Nang tanungin kung magkakaroon ng United Opposition sa 2028, sabi ni Aquino, mahalaga na magsama-sama ang iba't ibang grupo at hindi lang ang mga nasa meeting. Kailangan talagang magtulungan tayo at hindi lang para sa next election, para ngayon. Mga problema ng bayan ngayon napakatindi. Huwag na natin hintayin yung next elections bago magtulong-tulungan. Inilunsad kanina ng Department of Education ang classroom leasing initiative nito para maibsan ang kakulangan ng classroom sa bansa.
Sa ilalim nito, uupahan ng kagawaran ang mga hindi ginagamit na classroom sa pribadong sektor. Kanina pinuntahan ni DepEd Secretary Sonny Angara ang unang pasilidad na kanilang nirentahan sa Pila, Laguna. 1 bilyong piso raw ang inilaan para sa programa at kanilang tinitignan ang mahigit 700 eskwelahan na nagsara noong panahon ng pandemya. Gayunpaman, sinabi ni Angara na hindi pa rin daw isinasa-isang tabi ang pagtatayo ng mga bagong silid-aralan. Kung anong kakayanin ng budget, we have a budget of about 1 billion for it. So kung ubusin namin yun talaga para ma-decongest yung ating mga schools at saka makapag-aral na mabuti. Humina at tuluyan nang nawala ang bagyong Basyang. Naranasan naman ang epekto ng shear line at localized thunderstorm sa ilang lugar sa bansa. Bukod sa mga pagguho, marami rin ang binaha. Nakatutok si Joseph Morong. Ano na? Deraw! 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 Atras! Napatakbo ang ilang residente sa Barangay Pakuan sa Negros Oriental nang mapansin ang unti-unting pag-agos ng baha. Nasipok na oh. Lapaw na yun oh. Lapaw na dayon, guys. Lo, atras. Maya-maya, nilamon na ng tubig ang kalsada. Mabilis na tumaas at rumagasa ang tubig. Ilang gamit ang inanod ng baha kaya kanya-kanyang salba ang ilang residente. Kami baha pa. Dali. Umapaw na rin ang spillway dahil sa matinding pagbaha. Isang bangkay ng lalaki naman ang natagpuan sa Pakuan River matapos umunong tangayin ng tubig. Padulong na tanin mo pa uli na kuhaning naman may titayan good nga kawayan. Igo na siya nakalapaw niyan pag ning balik man. Pagbalik wala na ka kuhan dito sa titayan nga kawayan dito siya suba. Dito siya sa sapa. Moto nga kusog kayo. Danot. Sa Viga, Catanduanes, nakuhanan ang aktual na pagsagip sa isang residenteng natrap sa rumaragasang baha. Dahil sa lakas ng agos, pahirapan ang pag-rescue. Dari na, Jake! Gamit ang salbabida at lubid, ligtas siyang naitawid matapos ang ilang minuto. Luway na, Jake! Sa kaparehong bayan, nasagip din ang isang residenteng hindi nakalabas sa kanyang bahay dahil sa matinding baha. Tulong-tulong siyang binuhat ng mga rescuer. 3 bangkero naman ang nailigtas din matapos sumanong matangay ng tubig habang tumatawid dito sa ilog sa Barangay Obo. Nasa maayos silang kalagayan pero patuloy na pinaghahanap ang isa pang bangkerong kasama nila nang mangyari ang insidente. Kabi-kabilang landslide at mudslide rin ang naitala sa mga probinsya ng Bicol Region. Gaya ng Sabaras kung saan stranded sa makapal na putik ang isang ambulansya. Agad naman nagsagawa ng clearing operation at mahigpit na binantayan ang banta ng iba pang pagguho sa kalsada. Ganito na kalawak at kataas ang tubig sa ilog malapit sa Barangay Katiningan sa Socorro Oriental, Mindoro kasunod ng halos tuloy-tuloy na pag-ulan doon. Yan po. Tingnan po natin, napakarami pong naanod ng mga saging na nabuhal po sa mga tabi ng ilog. Dahil sa patuloy na pag-apaw ng tubig, pinasok na rin ng baha ang mga kalapit na bahay. Nagmistulang ilog din ng ilang kalsada sa Quezon matapos malubog sa baha. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan at pagbaha na naranasan sa Southern Luzon, Bicol Region at Visayas ay dulot ng localized thunderstorms sa shear line. Nagyayari po kasi itong shear line pag may kalakasan yung bugso ng ating amihan. So, lagi pag malakas yung bugso ng ating amihan tapos bumabangga yung malamig na amihan sa mainit na easterlies, nakakaroon tayo ng shear line. Hanggang kailan naman kaya mararanasan ang epekto nito? Nagtatagal siya ng ilang araw, kumbaga. So, base itong episode ng shear line na ito, posible magtagal hanggang sa umaga ng Wednesday. So, possible itong amihan season kasi natin nagtatagal pa hanggang sa dulo pa ng Pebrero or first week ng March. So, until then, asan pa rin natin, may mga episodes pa rin po tayo na ng shear line. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mas nilevel up pa ang Kapuso Digital Entertainment sa paglunsad ng GMA Play. Sa GMA Play, one tap away lang ang pag-binge watch ng paboritong Kapuso shows, news and public affairs programs, Asian dramas at movies. Kahit saan at kahit kailan, madaling makakasubaybay sa GMA Network ng live via Kapuso Stream. Kung dati nang may GMA Network app, i-update lang ito para maging GMA Play. Pero kung wala, i-download lang ang GMA Play sa
App Store at Google Play Store. Pwede ring bisitahin ang website na gmanetwork.com/GMAplay. At kung gustong manood sa bigger screen, hanapin lamang ang GMA Play sa Google Play Store ng inyong TV. Arestado ang isang lalaking nagpanggap bilang pari para makahingi ng pera sa kanyang mga biktima online. Gumagamit pa ang suspect ng larawan ng totoong pari. Nakatutok si John Consulta. Di na nakapalag ang lalaking ito nang ma-corner ng mga tauhan ng NBI Naga sa tindahang ito sa Camarines Sur. Arestado ang suspect matapos mahuling nagpapa-encash ng perang ipinadala sa kanya ng kanyang mga niloko. Ang modus daw ng suspect na nagsimula pa noong Agosto ng nakaraang taon, magpanggap online bilang isang pari sa Bicol gamit ang litrato ng isang tunay na pari para mas maging epektibo ang kanyang panghihingi ng pera. Yung Facebook account na yun ay ginagamit para manghingi ng donasyon at charitable contributions para sa simbahan. When that parish priest saw the Facebook account, sinabi niya hindi kanya nagpapakita at nagpapadala siya ng mga pictures ng mga activities in the parish. Kung kaya naman nang makita ang mga pictures na to, talagang naging kapanipaniwala. Kumpiskado ang perang in-encash ng suspect mula sa pinagpadalahang e-wallet ng isang donor. Kuha rin ang mismong cellphone na ginamit niya sa panloloko. Ang cellphone na ito ay ipa-examine natin, bagamat mag-a-apply muna tayo ng warrant to examine computer data. Ang kasong i-file natin sa kanya, estafa para doon sa kanyang mga naging biktima, hiningan niya ng pera, at identity theft under Republic Act 10175. Wala pang pahayag ang suspect na nakakulong na sa NBI Naga. Inaanyayahan ng NBI na magtungo ang mga posibleng naging biktima ng suspect na kanilang inaresto sa kanilang mga tanggapan para makapaghain ng karagdagang reklamo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Strongest natural fiber in the world kung ituring ang mga abaka. At bilang Pilipinas ang largest producer nito sa buong mundo. Ilang computer engineering students ang nag-develop ng prototype para mas maging accessible ang fiber grading ng abaka. Tara, let's change the game! Sa buong mundo, isa ang abaka sa mga strongest natural fiber. At ang Pilipinas, nanatiling largest producer ng abaka fiber na nagsusupply ng halos 80% ng global production. Big numbers na noong 2019 ay pinakikinabangan ng mahigit 120,000 na abaka farmers. Para makatulong sa classification ng kalidad ng ating abaka fiber, nag-develop ng prototype device ang computer engineering students ng Technological Institute of the Philippines, Quezon City, ang Hiblatec. Abaka po is ginagamit po siya for our furnitures, mga textiles, and then sa ropes, sinecheck lang po nila through iPod. Doon lang po nila sinesegregate kung ito residual, ito normal. So, yung po yung gusto namin solusyonan din po para hindi na po siya manual testing. Gamit ang Hiblatec, dadaan ang abaka fiber sa dalawang test para matukoy ang quality grade nito. Una muna, itong discoloration test. So, nakikita nyo, para siyang scanner. Inilagay po natin itong abaka natin dito sa ilalim ng camera at ang gagawin lang natin, kiklik natin itong Start Live Camera dito po sa LCD. After a few seconds, ito, meron na siyang resulta para sa atin. Na-detect na niya kaagad na normal ang kulay ng abaka na ito. Pero kailangan pa natin gawin yung step number 2, which is the tensile strength. So, ready na tayong mag-run tensile test. Pindutin na natin. Nakikita nyo, binabanat niya itong abaka strand hanggang sa dulot. At kapag ginawa natin yan, yun! May lalabas dito na mga resulta. Fiber discoloration, normal. Tensile strength, 57.11. So, pag 35 and above po, yung number na makikita natin dyan, pasok yan sa abaka standards, meaning this is good quality abaka.
Ang grupo, layong maparating ang innovation sa iba't ibang local agencies para maging accessible din ito sa mga probinsya. Kasi right now, onti pa lang talaga yung mga government agencies, which is located lang sila sa Manila, kung saan pwede kang magpa-test ng tensile strength ng abaka and magpa-manual testing ng discoloration nila. So, in Eastern Visayas, wala pa masyadong ganun. Sa panahong mahalaga ang kalidad sa global market, malaking bagay ang innovation para makipagsabayan sa kompetisyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Aver, changing the game! Mga kapuso, wala ng bagyo o low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero magpapatuloy ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil pa rin yan sa shear line kung saan nagsasalubong ang malamig at mainit na hangin pati ang northeast monsoon o hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may pag-ulan na sa ilang bahagi ng Mindoro at Quezon Province. Ilang lugar sa Camarines Norte at Camarines Sur, halos buong Visayas at Caraga Region. Halos buong Visayas at Mindanao na ang uulanin sa hapon. May matitindi at tuloy-tuloy na pag-ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Doble ingat po, lalo na mga lugar na ilang araw nang inuulan dahil posibleng malambot na ang lupa. Maaari na ring ulanin ang ibang bahagi ng Mimaropa at Bicol Region. Sa Metro Manila, mababa pa sa ngayon ang tsansa ng ulan at kung magkakaroon man ay panandalian at kalat-kalat lamang. Samantala, dahil sa bugso ng hanging amihan, magiging baalon at delikadong pumalaot sa halos buong baybayin ng Luzon at eastern seaboard ng Visayas. Mula Prima Donna hanggang PBB Celebrity Collab Edition 2.0, certified fan ni Sparkle star Sofia Pablo ang isang lola na nag-viral pa kamakailan dahil sa pagpapakita niya ng all-out support sa idolo. Bilang pagpapasalamat, isang sorpresa naman ang inihanda ni Sofia. Makichika kay Obi Carampel. Sino iboboto? Habang nasa loob ng bahay ni Kuya, si Sofia Pablo, nag-viral ang video ni Lola Belen na nagbigay ng pera sa kanyang apo para iboto si Sofia noong nakaraang nomination. Sofia lang gusto ko iboto eh. Gastos ka pala. 50 pesos lang ako, na lang pinangberienda ko. Captured din ang lungkot ni Lola nang ma-evict si Sofia sa bahay ni Kuya. Sabi mo la, evicted na si Sofia. Wala niya sarili niya. Sofia pa rin ako. Kahit anong mangyari. Nitong February 5, nagdiwang si Lola Belen ng kanyang ika-77 na kaarawan. At special surprise sa kanyang birthday, ang kanyang paboritong Sparkle ex-PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemate na si Sofia. Thank you po. Aking paborito. Thank you po. Napanood daw ni Sofia ang videos ni Lola. Kasi paglabas ko pa lang po ng bahay, isa po sa mga unang pinakita po sa akin na videos is si Lola Belen po na, Pea, tinan mo, may nag-viral na Lola, love na love ka, sila supportahan ka. Doon pa lang po, sinabi ko na talaga na gusto ko pumuntahan si Lola. Nagdala si Sofia ng prutas at birthday cake. Ipinagluto rin niya si Lola ng paborito niyang sinigang na isda. Imbes na mag-wish para sa sarili, siya ang may hiling para kay Sofia. Ang wish ko lang sa iyo, matupad yung ano mo sa buhay, pangarap mo sa buhay, itong aking idol. Thank you po. Dito lang ako masaya, kung ako nag-tiktok, nakita ko lang ito, ayos na. Fan na raw si Lola Belen ni Sofia mula noong bumida ang Sparkle Star sa Kapuso Afternoon Prime Series na Prima Donnas. Masayang masaya. Parang akong biglang bumatang bigla. Hindi ko akalain sinurpresa ako ng aking idol. Emosyonal si Sofia na nagbigay ng mensahe sa kanyang masugid na tagahanga. Lola, syempre po gusto ko pong mag-thank you kasi dahil po sa Ako ang dapat magpa-thank you sa iyo. Hindi po, akong akala niyo po. Susuportahan kita habang ako'y buhay pa. Kung akala niyo po, napapasaya ko po kayo, mas napapasaya niyo po ako. Dahil po sa inyo, mas namamotivate po ako na galingan. Kasi alam ko po na may napapasaya ako ng mga tao tulad po ninyo. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.